Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Elenita Kaskasan and family, Regatio family, Panlaque family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, and Rachel Rodriguez. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago at Rodrigo Ramirez. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat at Lay Eranista. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, Consuelo Enchodora Cordova, Alicia, Monseñor Norberto Habos, Monseñor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Concepcion Ramirez, Eric Ednalaga, Manuel Navarro, Ricardo and Felisa, Manny and Ernesto, Lolita and Wilfredo, Rosita, at ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Nananawagan si Juan Bautista na magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Suriin natin ang ating pagmamalabis at aminin ang ating mga pagkukulang. Ang mga bundok ng ating pagmamataas at ang mga lambak ng ating pagkahumaling sa sanlibutan ay mga balakid sa daraanan ng Panginoon. Isang matuwid na daan ang kailangan nating ihanda sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob sa Diyos at pagpapanibago ng buhay. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo po ang lahat. Stress out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Prepare your hearts, make straight His paths, for He will dwell among us. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. For everything that lives and breathes shall sing the praise of God, shall sing the praise of God. Oh, Jesus, come and dwell among us. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Prepare your hearts, make straight His paths, for He will dwell among us. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. For everything that lives and breathes shall sing the praise of God, shall sing the praise of God. Oh, Jesus, come and dwell among us. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Prepare your hearts, make straight His paths, for He will dwell among us. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. For everything that lives and breathes
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin po ngayong sisindihan ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli naming sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ng liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng banayad na pusong bukas sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kapayapaan. Kapayapaan sa aming puso, sa aming tahanan, at sa aming komunidad. Amen. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Ang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Maririnig natin ang mga mapagkalingang pahayag ng Diyos para sa kanyang sambayan ng bihag sa Babylonia. Ang panawagang ihanda ang daraanan ng Panginoon ay nasasalamin sa ating ebanghelyo ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila, inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito, at ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang magsisindak. Sabihin ng sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ng gatimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakilingan sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang mga tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking narinig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kaniyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kaniyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may
maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam sa harapan niya yaong maghahari. Pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Inaanyayahan niya na tayong maghintay at maghanda sa pamamagitan ng pagsisisi at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang magpaparamna. May napakangilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. At ang mga lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng yaon ng ayon sa Kanyang kalooban samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatumpok ng kanyang kalangitan, pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at mga bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungit at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesu Kristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Huda at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbyento at atin pong nasindihan na ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. Nung nakalipas na linggo, ang sabi po sa atin ng ating Panginoon ay maging handa kayo pero pinag-iingat tayo sa atin pong mga ginagawang paghahanda. Dahil yung paghahanda ay baka mailigaw tayo nito sa tunay na yung essence ng kung bakit tayo pinaghahanda. Hindi po ipinagbabawal yung mga paghahanda external, pero hindi pwedeng maubos ang oras, panahon, energy natin sa kung ano-ano mga ginagawa o mga pinagkakaabalahan natin sa buhay. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mag-ingat ka. Kasi yung mga ginagawa natin, nagdudulot ng stress, nagdudulot ng kung ano-anong mga sakit ng ulo na hindi naman sinasabi sa ating gawin mo, pero ginagawa mo lang, bakit nga ba? Yung mga paghahanda natin, bakit nga ba? Bakit nyo ginagawa yan? Bakit natin pilit na pinapagarbo yung ating pong bahay, yung ating simbahan, yung paligid, kanya-kanya mga pakulo, bawat city, bawat lugar, talagang may mga pasabog na para maghudyat ng diwa ng Kapaskuhan. Pero bakit nga ba? Bakit nakikipagsiksikan kayo sa mga malls ngayon? Kahit sa Divisoria, bakit nakikipagsiksikan? Minsan pag pumunta ka sa mga bilihan dyan, talagang siksikan yung mga tao, kuha dito, kuha doon. Wala namang pambayad. Utang. Sa credit card. Mahaba yung pila sa mga mall. So, bakit nga? Hindi nyo masagot. Kalimutan nyo na. Sana hindi ito yung dahilan, Kasi gusto mong magpapansin. Sana hindi yon. Bakit ka magsusot na maganda?
Para mapuri. Uy, ang ganda naman ang damit mo. Bakit ka magme-makeup? Uy, ang ganda-ganda mo naman. At ibabalandra mo, pupunta ka, no? Yung iba kasi mga pasosyal, di ba, no? Yung pag nagsha-shopping, kasi yung mga binibili sa mga mall, di ba, yung malalaki yung mga paper bag, isa lang naman ang laman yan, pero ang laki-laki, di ba, no? Yung pag ganyan lang, wala lang, pa-cute lang, para pag bumaba ka dyan sa, no, sa tricycle, sa e-trike, no? Kasi kahit anong ganda ng kotse mo, pag pumasok ka ng Divisoria, hindi ka na makakalabas. Na mas mainam mag-tricycle. O ngayon, ang dami mong bitbit, iisa lang naman ang laman yan. Para mapuri ka, mapansin ka ng tao na, wow, big time ka ngayong Pasko ang galing ah. Tandaan po natin, no? Ipinagsisigawan sa atin ng linggong ito kung ano ang hindi dapat kaligtaan sa atin pong mga ginagawa. Kung tutusin, lahat naman nito po pwedeng wala, pero wag na wag itong kakaligtaan. Ang sabi kasi, no, sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaías, sa sulat ni San Pedro, sa ikalawang pagbasa, at maging sa Ebanghelyo, inuulit, sabi dito, ayusin ninyo ang buhay ninyo. Binibigyan na nga tayo ng pagkakataon ng Diyos na ayusin ang ating mga ugnayan. Paano ba naaayos ang ugnayan? Unang-una, magpatawad ka. At kung may humingi ng tawad, o kaya naman kung may nagawan ka ng mali, patawarin mo. Kasi magiging, para saan yung magse-celebrate tayo ng Pasko, na punong-puno rin naman tayo ng sama ng loob. Kaya tuloy, alam niyo hindi naman talaga yung sinisisi niyo lagi yung yung lechon, yung crispy pata, yung patatim. Ang sarap-sarap kaya niyan. Tapos sisisihin niyo sila. Ba't kayo na-high blood? Hindi yun ang nagpa-high blood. Ang nagpa-high blood sa inyo, yung sama ng loob. Kasi habang kumakain ka ng lechon, nakikita mo yung kaaway mo. Habang kumakain ka ng mga patatim na yan, naalala mo na hindi pa nagbabayad sa iyo yung nagpapakain sa iyo. Tapos sisisihin nyo yung, ang dami mo kasing kinain eh. Diba? Sabi dito, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Sinabi bang ilatag yung carpet? Sinabi bang lagyan ng garland yung buong paligid? Yung daraanan, kasi papasok sa buhay natin. Dadaan sa buhay natin. Kayo masyadong maniniwala sa mga commercial ads. Marketing strategy yun. Yung masarap kapag punong-puno yung mesa ninyo ng pagkain. Pero apat lang yan, 4 na tao, pero punong-puno ng pagkain sa mesa. Para lang masabi na masaya kapag marami kang pagkain. Hindi, mas masaya kapag wala kang sama ng loob. Hindi tayo against doon, no? Baka naman mga pure foods yan, no? Hindi yun eh. Ituon lang natin dun sa tunay na paghahanda na dapat na pinagtutuunan ng pansin. Magkakasalubong kayo dito sa mga taga-Solidad, magkakasalubong kayo dito. Babati kayo, Merry Christmas, Merry Christmas. O yung isa, hindi mo binabati. Anong tawag doon? Hindi yun pagiging authentic. Hindi ka nagiging totoo. Simulan mo sa pagiging totoo. Although, siguro, pansinin nyo rin, no? Taon-taon na lang ganyan. No? Pasko, minsan nagdadrama kayo. Kung kailan Pasko, talagang Pasko, magdadrama yan. Kawawa naman ako. I-try mo sa November 1,
Doon ka para hindi napapansin, no? Doon sa mga araw ng patay, yan talaga, maiintindihan natin kasi araw ng patay, naalala mo, malungkot ka, okay. Pero Pasko, pero nakapustura ka, nakapambago ka, nakapampamas ka, di ba, no? Oh, yung mga kabataan nga, tol, ready na, outfit ko, tol, pasimbang gabi, tol. Oh. Ha? Sabihin nyo ulit sa katabi niyo, huwag kang mainggit. Hilig natin kasi mainggit sa kung ano yung pormahan ng iba. Alam mo lang din, no? Kung ano yung itinatago niyan. Pero para sa atin po lahat, sana po, no, mas maging authentic tayo sa ating paghahanda. Huwag nating pilitin o sikapin na matabunan o tabunan ng kung ano-anong mga pinag-uutang natin, pinagbibibili natin. Kanina nabanggit ko po, no? Sinong nakatanggap na ng pamaskong handog mula sa Manila City Hall? Wala pa kayo. Lovely, ano ba? Wala pa yung mga taga-solidad dito. Pero marami, nakikita mo dyan, no? Truck na pamaskong handog. Okay, yung iba, hindi nakatanggap, wala sa listahan, o di malungkot ka na naman. Lungkutan ka. Dapat meron kang dignidad. Hindi mo binoto, tapos tatanggap ka. Dapat ganun. Be authentic. No? Sa iyong nararamdaman, kung hindi mo talaga feel, maghanda, mag-decorate, wag mong gawin. Kung pipilitin mo lang. Kasi wala rin namang kapayapaan dyan. Pero yun sana ang maging dalangin mo. Yun sana yung matanggap mo. No, yung kapayapaan, yung peace of mind na hinahanap, ninanais natin magkaroon. Yung peace of mind. Kasi ang isang tao, ang isang pamilya na mayroong kapayapaan, kahit sardines yan, kahit maling lang yan, sumasarap yan, at mapagsasaluhan ninyo. Tapos, sama-sama kayong mangapit bahay. Doon sa may mga handa. Di ba? Pasay. Ila abaw doon. Masasarap ang pagkain nila abaw. Yun po. No? Sana po, no? Maimulat natin itong mga batang ito na hindi ito para sa kanila. Hindi nakasentro ang Pasko sa kanila. Nakasentro ito sa Diyos. Kung ano ang gagawin ng Diyos para sa kanila, para sa ating lahat. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod na walang katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad
ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating,
ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami ngayon. O Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo, sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. At bilang paghahanda na rin sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection tuwing Sabado sa ika-6 na gabing misa at sa lahat ng misa sa araw ng linggo. Sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina mabigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyong siyang kailangan sa pagtuluyang ng ating simbahan. Hanggang tipunin at biyayang tunay din ang salagana, siyang magbibigay. Sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyong siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Hanggang tipunin at biyayang tunay din ang saladada, siyang magbibigay. Ang tulong po ninyong siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Hanggang tipunin at biyayang tunay din ang saladada, siyang Kaya, sa darating na ika-12 ng Disyembre ay ang kumpilang bayan edad 12 pataas. Sa ika-16 ng Disyembre ay ang simula ng simbang gabi sa mga barangay na sakop ng ating parokya sa ganap na ika-6 ng gabi. Ika-16 naman ng Disyembre ay ang Misa de Gallo sa ika-4 at kalahati ng madaling araw sa ating parokya. Sinisimulan na rin po natin ang pag-aalay ng mga Christmas balls sa bawat misa ngayong panahon ng Adbyento. Sa mga nais mag-alay, makipag-ugnayan lamang sa harap ng ating simbahan. Maraming salamat po.
At karagdagan po, simula December 17, pandagdag, ano lang po, no, pampasigla para sa darating na Kapaskuhan. Mayroon pong food bazaar dito sa parokya ng 3 araw. At gabi-gabi rin po ay mayroon tayo mga pa-contest na pangungunahan po ng ating Parish Council, no, at ng ating BEC. Kaya kung wala po kayong gagawin, at titiyakin naman namin na hindi kayo mapupuyat para makapagsimbang gabi sa madaling araw. So may food bazaar ng December 17, 18, and 19. Tapos yung mga contest po, dyan po sa harapan ng ating simbahan. Meron ba, ano man contest natin? The Voice of Solidad at mga got talent po, no, dito sa parokya natin. At kahapon, ginanap po ang parole making contest ng mga bata kasama ang kanilang mga magulang. At nais ko pong ipakilala ang mga lumahok para sa parole making contest. At ito rin po yung ating isasabit na palamuti sa labas po ng simbahan. Yung entry ni Chucky Montero. Entry ni Karina Mary Jen Balagso. Entry ni Imar Pescasio. Entry ni Nicole Kate Magtira. Entry ni Zion Andre Peralta. Entry ni Alan Renzo Tejada. Entry ni Isaiah Jaya Geneblaza. Entry ni Jana Altea Rosales. Entry ni Sofia Alia Terrado. So para hindi po sila mapalo pag uwi nila, lahat po sila ay may consolation prize na 500 pesos. Okay na, masaya na. Yung mga nanay ang tuwan-tuwa kasi sila yung nagdididikit, no? At yung third placer natin para sa parole making contest na po ay nanalo ng magkano? 2,000 pesos. Yung entry ni Mateo Gabriel Delano. At yung second placer naman natin ay nanalo ng 3,000 pesos. Entry ni Jared Aldrich Rosales. Para yan yung huling-huling entry Yung gabi na umiiyak na yung bata, hindi pa tapos. Okay. At yung grand prize natin para sa Parole Making Contest 2023, nanalo siya mag-uwi siya ng 5,000 pesos ay si entry ni Kyrie Ezekiel D. So, araw-araw, hahawakan niyo yan sa labas. So, sino yung matira matibay. Okay. So, palakpakan po natin yung mga nakilahok sa parole making contest natin. Salamat po. Okay na. So, isasabit po natin sa labas yan para maging palamuti sa ating pong simbahan simula po mamayang gabi. Pero pag nasira ng ulan, bawi. Bawi ang premyo. So, dapat matibay. Salamat po. Salamat sa mga magulang, sa sambayanihan team na nag-asikaso po ng ating... Ano daw? Sige po. At muli sa Friday, simula na po ng ating anticipated simbang gabi. So maglalakbay po ang imahin ng Mahal na Birhen at ni San Jose, yung panunuluyan sa bawat barangay. So ang simula ng ating anticipated December 15, Friday, doon po tayo sa may parola.
At pagkatapos po nun ay lilipat na sa susunod na barangay para sa ikalawang gabi. So manunuluyan po ang mag-asawa na si Jose at si Maria sa bawat barangay na sakop ng ating pong parokya. So sana po makasunod po kayo at sakripisyo na kumpletuhin ang 9 na araw, no, na paglalakbay natin patungo sa Belen kung saan tutunghayan po ang pagsilang ng ating pong Panginoong Hesus. Okay. Salamat ulit sa mga tulong at mga donation po ninyo sa parokya natin. Maraming salamat po at nakakagawa tayo ng mga ganitong gawain. No? Pampasigla lang naman. No? Pero syempre, gaya ng binabanggit natin, yung spiritual na paghahanda, wag na wag itong kakaligtaan. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bago ko po makalimutan, no? Pagpasok po ng simbang gabi, wala na po muna tayong 6 a.m. na misa. Kasi may misa naman po ng 4:30. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kung pagkasa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas.